i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. But hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita niyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members, at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito. Kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi man niya kinakilibutan. Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Attorney Bondoc, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. Attorney, binabanggit nyo ngayon napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects, at pagkatapos binabanggit nyo may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondoc na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., forfeiture, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila ang nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy, lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kasong yan. Aray ko! Pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002. Ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Natingin nyo si Boyet ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang
pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan? Given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects. For me, this is a litmus test for the President. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang inappoint mo. Lahat ng tao, walang may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Oo, wag sila rigaton. O, siyempre, gusto nung kay Remulla. O, kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. No? Nag-start tayo 1993. Marami na tayong na-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, na labanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Even yung Citizens Crime Watch, baka kami ma-discourage na kami. Kasi ginagawa namin ito, tulong po ito sa ating administrasyon. Hindi po sa kapakanan ng aming organisasyon o personal, kundi ito ginagawa po namin on a voluntary basis. Linalabanan namin ang korupsyon bilang pag-antabay sa paglaban sa korupsyon ng ating pamahalaan. Ngayon, kung ang choice nila ay si Remulla, abay medyo mag-isip na po tayo. Hindi po seryoso ang Pangulo na labanan talaga itong korupsyon na ito kung si Remulla ang kanyang ilalagay. At nakakadisga na. Actually, personally, masama pa para sa akin to eh. Remember, we have a pending case sa DOJ na kinuha nila in violation of their laws. Ipa-file na ko niyan, pa-arresto ko niyan. Maniwala kayo. Siyempre, sino bang matutuwa sa akin sa mga pinagsasabi ko? But this is even personally dangerous for me.